story. Unforgettable love story. Yung iba kaya pinakasalan dahil sabi nga ni Pastor Glenn Guillermo, ay here comes the bride, 3 months inside. Hindi na raw kung bakit nagpapakasal ngayon. Here comes the bride, 3 months inside. Nakakalungkot to. At yun ay hindi rin ang malilimutang, kumbaga ay pagmamahalan ninyo. So, kahit nga po kahapon ba yun o kagabi, may pinakita yung sasap ng mga love story ng mga namatay ng mga pulis. Yung iba ay malapit ng magpakasal pagkatapos ay namatay. Unforgettable po yung mga ganoong pangyayari sa buhay. Unforgettable love story. Sa atin pong talata, sa Hosea chapter 3, 1-5, pag-aaralan po natin ang isa sa napaka marugdog na pagmamahal ng Panginoon o una ni Hosea sa kanyang asawa, si Gomer, na isang prostitute. Ito po ay kalintulad ng pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita. Sa ating pong binasa, sa aklat po ng Hosea, let me give you a background of the book of Hosea. Hosea is the first of the 12 minor prophets. When we say minor prophets, when we say minor, it's not because they are less important. Hindi dahil wala sila o kakaunti yung kanilang halaga, kaya ho minor. Ang dahilan kung bakit sila tinawag na minor dahil maiksi ho yung kanilang pagkakasulat. At a book of Hosea, siya lang ho yung may pinakamahabang chapters. Pinakamaraming chapters sa 12 minor prophets. At dito po kay Hosea, nagsimula yung kumbaga ay minor prophets. So kay Hosea. And Hosea identifies the author of the book as the prophet Hosea. It is Hosea's personal account of his prophetic messages to the children of God and to the world. So alam natin, ang sulat na ito ay specifically ibinigay po ng Panginoon sa mga Israelita. At higit sa lahat, sa buong sanlibutan. So ito pong pangyayari kay Hosea ay may kaugnayan, may kinalaman sa pagmamahal ng Diyos sa Israelita at the same time sa pagmamahal ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan. Sinasabi na si Hosea ay anak ni Beri at siya po ay nagmula sa time po ng 785 to 725 BC. Alam mo natin, 722 BC, totally destroyed ang North Kingdom, ang Samaria, o Israel. And the book of Hosea was likely written between 755 and 725 BC. Tingnan natin ang brief summary, ito pong ating pinag-aaralan. Ang Hosea, chapters 1 to verses 1 to chapter 3 verse 5 is a description of an adulterous wife and a faithful husband, symbolic of the unfaithfulness of Israel to God through idolatry. Ito lang mga unay sabihin ng Panginoon sa chapter 1 to chapter 3 verse 5 na isang adulterous wife. Napakabigat ng nangyari kay Hosea. To be honest, sa mga lalaki rito, sasabihin sa iyo ng Panginoon, may nangusap sa iyo na yung kilala sa buong komunidad na yun ay isang prostitute. Siguro mga 10 o 20 na yung sinamahang lalaki. Baka honestly, hindi mo yun puntahan at tanggapin bilang asawa. Pero yun po ang ipinakikita ng salita ng Panginoon na itong adulterous wife at mayroong faithful husband na si Hosea. Symbolic of the unfaithfulness of Israel to God through idolatry. And yung po chapter 4, verses 1 hanggang chapter 14, verse 9, contains the condemnation of Israel, especially Samaria, North Kingdom, for the worship of idols and her eventual restoration. So mga kapatid, ito po ay verses chapter 4, 1 hanggang 14, verse 9. Ito po ay condemnation of Israel. Specifically, Samaria, dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun lamang po ang kinagagalit ng Panginoon sa salita ng Panginoon, ayon po sa Hosea, na mayroong mas mahal ang Israel kaysa sa Panginoon. Mga kapatid, Hosea chapter 3, 1-5, ayaw niyo pong basahin muli natin ang mga talatang ito. Chapter 3, 1-5. Sabi dito, sinabi ng Panginoon sa akin, Hosea, ipakita mo muli
Ang alin? Ang pagmamahal mo sa iyong asawa kahit na nangalun niya siya. Mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel. Kahit na bumaling sila sa ibang Diyos sa pamamagitan ng paghandog ng mga tinapay na may pasas. Kaya binili ko siya, verse 2, sa halagang 15 pirasong pila at 4 na sakong sibada. At sinabi ko sa kanya, makikisama ka sa akin sa mahabang panahon at huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki. Grabe si Hosea. Kahit ako, hindi mo na ako sisiping sa iyo. Ito'y nangangahulugan na sa mahabang panahon ng mga Israelita ay mawawala ng hari, pinuno, mga handog, alaalang bato, espesyal na damit sa panghuhula, at mga Diyos-Diyosan. Pero, sa bandang huli, manunumbalik silang muli sa Panginoon nilang Diyos at sa angka ni David na kanilang hari kung pagkalang silang lalapit sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, binasa po namin ang inyong mga salita. At ang inyong salita pa lamang ay pagpapala na po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, as I explain your word, Lord, hindi po akong tulungan. Kayo po ang maging karunungan ko. Buksan niyo rin po ang aming mga puso't isipan sa umagang ito. Panginoon, tulungan niyo po kami maunawaan at mailapat ang inyong mga salita. Kayo po ang aming maging kagalakan sa umaga pong ito as we study your word. Father, we thank you. We praise your name. In Jesus' name. Amen. Unforgettable love. Mga kapatid, sa atin nung binasa, tingnan mo natin ang 4 qualities of unforgettable love story. There are 4 qualities that God showed to us. Ito mga qualities na ito pinakita ng Diyos sa atin. At nais din po ng Panginoon sa atin na ipakita natin sa ibang tao. There are 4 qualities of unforgettable love story. 4 qualities, mga katangian. Una ay ito. A love that endures. A love that endures. Enduring love. To endure means continue, to continue or to carry on despite obstacle or hardships. So, ibig sabihin, ito mong pag-enduring o to endure means to continue. Pagpapatuloy kahit na ikaw ay may balakid. Kahit na may mga kahirapan ka pinagdaraanan. Mamahalin at mamahalin mo pa rin yung tao. To remain firm as under trial or suffering, to suffer patiently. Di ba may mga sinasabi nga may mga pagmamahal na martir? Yung ba kahit binubugbog, wala mo siguro binubugbog dito. Pero yung mga binubugbog, bakit sila hindi pa rin nagagawang humiwalay? Yung mga martir. May iba't iba akong kadahilanan, pero itong sinasabi, to endure means to suffer patiently or without yielding. To bear up under adversity, to hold up. Verse 1, sabi po rito, sinabi ng Panginoon sa akin, Hoseas, ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Kahit na nangangulong niya siya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ipakita mong muli ang iyong pagmamahal sa iyong asawa. The purpose of writing ng Hosea, this book was written to remind the Israelites and us that ours is a loving God whose loyalty to His covenant people is unwavering. Yung kanyang pangako sa mga tao ay hindi nagbabago. Yung kanyang nasa sa mga tao ay hindi nagbabago. In spite of Israel's continual turning to false gods, God's steadfast love is portrayed in the long-suffering husband of the unfaithful wife. Sabi natin na kahit itong mga Israelita, sumasamba sa ibang Diyos, still yung pag-ibig ng Panginoon, yung pagtsatsaga ng Panginoon, yung pagtitiis ng Panginoon, ay nandiyan pa rin. Hosea's message is also one of warning to those who would turn their backs on God's love. Ito po'y paalala rin, ang aklat ng Hosea ay para sa mga taong nais tumalikod sa pagmamahal ng ating Panginoon. Through the symbolic presentation of the marriage of Hosea and Gomer, God's love for the idolatrous nation of Israel is displayed in a rich metaphor in the themes of sin, judgment, and forgiving love.
Mga kapatid, ito po nais ipakita sa atin ng Panginoon na kahit sabi nga, hindi ka tatantanan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka tatantanan ng pag-ibig ng Panginoon. Tingnan mo natin, chapter 1, ang atin ang binabasa. Tingnan natin, chapter 1, verse 2. Sabi dyan, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, go, take to yourself an adulterous wife and children of unfaithfulness, because the land is guilty of the vilest adultery in departing from the Lord. Verse 3, ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Hosea, so he married Gomer, daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. Kung titingnan mo natin, noon pa man, itong si Homer o si Gomer ay isa ng prostitute. Then, chapter 2, kung ating titingnan, ito pong si Gomer ay iniwan niya si Hosea at sumama uli sa iba. Then chapter 3, ito na naman ang pinagagawa ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, Hosea, ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Napakabigat ho ng pagmamahal o noong pinagagawa ng Panginoon kay Hosea. Tama ho? Baka wala namang makagawa nito sa panahon natin. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Take note, sabi ng salita ng Panginoon, ipakita mong muli. Ibig sabihin, kung paano mo siya minahal noon, dapat hindi magbabago. Kung paano ka nagtiwala sa kanya noon, dapat ganoon din ang pagtitiwala mo kapag siya iyong kinuhang muli. Alam natin na kapag ang isang relasyon mag-asawa ay nasira dahil sa dahil sa sumama sa iba, sabi nila ay napakahirap ng ibalik ang pagtitiwala. Tama ha? Napakahirap ng ibalik ang pagtitiwala. Pero sabi ng salita ng Panginoon, ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa kahit na nanalo niya siya. I love that endures. Mga kapatid, napakatyaga ng ating Panginoon. Napakatyaga ng ating Panginoon. Chapter 2, tingnan nun natin, bakit? Tingnan nun natin yung chapter 2, verses 14 hanggang 23. Mababasa po natin diyan yung kumbaga talagang yung salitang I will. Binagbat ko dyan sa chapter 14 hanggang 23. Ang sabi po ng verse 14, sabi dyan, I will lead her into the desert and speak tenderly to her. Then verse 15, I will give her back her vineyards and will make the valley of Achor a door of hope. Then verse 16, verse 17, I will remove the names of the Baal from her lips. No longer will their names be invoked. Then verse 18, last part, I will abolish from the land so that all may lie down in safety. Verse 19, I will betroth you to me forever. Grabe si Lord, sabi niya, pakakasalan kita magpakailan paman. Then verse 21, in that day I will respond, declares the Lord. I will respond to the skies. And the earth will respond to the grain and the new wine and oil, and then will respond to Jezreel. Verse 23, I will plant her for myself in the land. I will show my love to the one I called not my loved one. I will say to those called not my people, you are my people. Alam niyo itong mga salitang I will? Pagpapakita na talagang si Lord, gagawin niya ang gusto niyang gawin at ipakikita niya kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Love never gives up. Mga kapatid, narinig na niyo ba yung salitang pagod na akong magmahal? Pagod na akong magmahal. Ayoko na, suko na ako. Narinig na niyo ba yan sa teleserye? Maaaring yung may nag-share sa inyo na pagod ako sa pagmamahal sa lalaking yan. Huwag siyang makakabalik. Huwag na yan. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Huwag maaaring nasabi na ninyo sa inyong asawa. Kung maaaring sa inyong kapatid, sawang-sawa na ako sa pagmamahal ko sa iyo.
Wala ka nang ginawa, kundi ako ihut-hutan. Yun lamang ang alam mo. Sabi nga sa Facebook, nabasa ko, mas mabuti pa yung kaibigang lumalapit sa'yo kahit wala siyang kailangan. Pero mga kapatid, alam niyo, love never gives up. Maaaring meron na tayong naalalang tao na kumbaga kailangan natin pagpakitaan muli ng pagmamahal. Yun siguro ang challenge sa atin ngayong umaga. May naalala ba tayong tao na sinabi na natin, ay, sawa na ako sa pagmamahal diyan. Wala nang ginawa yan kundi manghingi. Pero ba tayo naaalala ang ganun tao? Maaaring sa kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, o maaaring sa ating mga kapatid sa Panginoon, maaaring sa ating kapitbahay, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga manugang, sa ating mga biyanan. Mga kapatid, maaaring may mga taong kailangan natin muling pagpakitaan ng pagmamahal. O di kaya mga kapatid, maaaring may mga nasabihan tayo o naisip natin na asawa na tayo sa pagmamahal sa taong ito. Mga kapatid, sabi ng isang quotation, God teaches us to love by putting some unlovely people around us. God teaches us to love by putting some unlovely people around us. Is that correct? Sakit po yan. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magmahal sa pamamagitan ng paglalagay sa ating kapaligiran ng mga taong unlovely. Bang yung mga tabi mo ay unlovely. Kailangan mong pagpakitaan ng magmahal. Nakatawa ka ito. Pero alam niyo mga kapatid, ang challenge sa atin, sa unang quality, ipakita muli ang pagmamahal. Ipakita muli ang pagmamahal. And it takes courage. Yung pagpakita ka muli ng pagmamahal. Lalo na kapag ka nasira yung tiwala mo sa Kanya. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ipakita mong muli. Ipakita mong muli. Sabi nga ng awit ay, sana'y maulit. Pero niyo mga kapatid, love never gives up. A love that endures. Pangalawa, ay ito, a love that ends not. A love that ends not. Unending love. A love that ends not. Sabi ng verse 1, sinabi ng Panginoon sa akin, Hosea, ipakita mo muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa kahit na nangalunyan siya. Mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel kahit na bumaling sila sa ibang Diyos sa pamamagitan ng paghandog ng mga tinapay na may pasas. Gusto yata ni Lord itong raisin bread. Amen. Ang gusto lang, alam niyo gusto ipakita ni Lord dito? Yung tinapay galing sa akin pero bakit sa mo may binibigay? At di ba nakakalungkot isipin na ibinigay ko sa iyo, pero hindi mo naman ibigay sa akin, yung nararapat sa akin. At sabi ng salita ng Panginoon, mahalin mo siya katulad. Ito po yung keyword dito, katulad ng pagmamahal ko. At alam natin, ang pagmamahal po ng Panginoon sa atin ay hindi ho natatapos. Ipinakita ng Panginoon na dakila ang kanyang pagmamahal. Sabi dito, mahalin mo siya gaya ng pagmamahal ko sa bansang Israel. Ang pagmamahal ng ating Panginoon ay walang hanggan at hindi yung nagbabago. Mga kapatid, napakadakila ng kanyang pagmamahal sa atin. Ang sabi dito, ito po ang masapit dito kahit na bumaling sila sa ibang Diyos. Alam niya, napakatinding salita ng Diyos. Kahit iba ang mahal niya, mahal ko pa rin sila. Yung bang mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ako. Love triangle bang tawag ko? So, nagmamahalan tayo. Magkakaiba nga lamang ng object. Pero alam niyo mga kapatid, ang gusto sabihin ng Panginoon, mahal kita kahit mayroong kang mahal na iba. Mahal kita kahit mayroong kang mahal na iba. Grabe si Lord magmahal. At yun po titingnan natin sa ilang mga bahagi ng kasulatan. Alam natin,
Sa Exodus chapter 32, ano ang ginawa ng mga Israelita? Anong ginawa ng Panginoon? After na magbigay sila ang Panginoon ng commandment sa kanila, umakyat si Moises sa bundok para makipag-usap sa Panginoon. Chapter 32 ng Exodus, anong ginawa nila? Gumawa sila ng gintong baka. Gumawa sila ng imaheng baka para kanilang sambahin. Ito yung tugon ng mga Israelita sa Panginoon. Then after na maranasan nila na kumain sila ng masasarap na pagkain, naranasan nila ng provision ng Panginoon, naranasan nila ng protection ng Panginoon, they experience God's presence. Pagkatapos gumawa sila ng ibang Diyos para sambahin. Ang problema, kung titignan natin sa chapter 2 verse 8 ng ating binabasa, chapter 2 verse 8, Book of your Bible, chapter 2 verse 8, verse 8, she has not acknowledged that I was the one who gave her the grain, the new wine and oil, who lavished on her the silver and gold, which they used for Baal. Sipin niyo yung ginawa ng mga Israelita. Sabi niya, hindi nila in-acknowledge na I was the one. Ako nagbigay sa kanila ng prutas. Ako nagbigay sa kanila ng pagkain. Ako nagbigay ng lahat sa kanila, silver and everything. Then sabi dito, verse 8 last part, who lavished on her the silver and gold, which they used for Baal. Isipin nyo ang ginawa ng mga Israelita. Binigyan sila ni Lord, hindi sa iba naman nila binigay. 2 Kings chapter 17, 7-12, sabi rito, nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na nag-alis sa kanila sa Egypto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Paraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Sila'y gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Nagtayo sila ng mga dambana sa burol sa bawat bayan, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliliit. Sipin nyo, sa ating panahon, mayroong maliliit na santo, mayroong ding malalaking santo. Mayroong maliliit na dambana doon sa Harden, at mayroong malalaki ring dambana. At yun din ang ginawa ng mga Israelita. May maliliit, may malalaki. Grabe yung Diyos nila. May maliliit at mayroon din malalaki. At alam nyo, doon galit na galit ang Panginoon. Naglagay sila ng mga ribulto at asyera sa mga burol at sa ilalim ng punong kahoy. Nagsusunog sila raw ng insenso tulad ng ginagawa ng mga taong pinalayas ni Yahweh sa lupaing sinakop nila at nagalit siya sa kanila dahil sa kasamang ito. Naglingkod nga sila sa mga Diyos-Diyosan bagamat ito'y ipinagbabawal ni Yahweh. Unfaithfulness of Israel. Alam nyo, ang maganda sa Panginoon, ang kanyang pag-ibig, hindi ho natatapos doon. A love that ends not. Isaiah chapter 1, verse 18, sabi rito, halika kayo at magliwanagan tayo. Halika at mag-usap tayo. Doon naman karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ito yung mapagmahal ng ating Diyos na ang kanya talagang pag-ibig, hindi ho natatapos. Romans chapter 8, 35, ang sabi dito hanggang 39, sino makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Meron ba? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusik? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kami mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang mapatayin. Verse 37, hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat, natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang anghel, ang mga papunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, mga bagay na darating, ang mga may kapangyarihan. Ay ano? Ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinagdaman niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam niyo, sabi ng salita ng Panginoon, even yung ating kasalanan,
will not separate from the love of God. Kahit anong dami nating kasalanan, hindi tayo tatanggihan at aagwatan ng pag-ibig ng Diyos. Take note yung pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak, na after na kanyang kunin yung kalahating kayamanan, anong ginawa niya? Nilustay niya ang lahat. At pagkatapos na pag-isip-isip niya, nagkaliwanagan siya, naliwanagan siya at nagkaliwanagan sila mag-ama. Ang sabi niya, naisip niya na magbalik, humingi ng tawad, at itong amang ito, naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Dito po inaasahan sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Ang pag-ibig natin ay hindi nakabase dahil nagkasala yung tao. Nakakalungkot isipin, minsan pagkat may nagkasala sa ating kapatid kay Kristo, minsan condemnation ang inaabot. Yung sayot na pagpakita ng pagmamahal, minsan kinokondem. Kaya kabaga, yan ang sinasabi ko sa iyo. Ayaw mo kasi sumunod sa Panginoon. Alam na ng tao yun. Gusto lang sabihin ng tao, huwag mo na ipamukha sa akin. Dugoan na nga, hindi ka na naawa. Pero minsan mga kapatid, nakakalungkot isipin na maraming mga mananampalataya, sa halip na makaramdam ng pag-ibig ang ibang tao sa atin, condemnation ang ating inaabot. Pero mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, even our sins will not separate from the love of God. Even our enemies, even Satan, cannot separate us from the love of God. Even Satan, kahit anong gawin niya, ang sabi ng salita ng Panginoon, kahit pamunuan, kahit kaubaran, ay hindi makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. No one can separate us from the love of God. Ang sabi dito, anong mang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay endless. Endless love. Walang katapusang pag-ibig. Kaya nga ang tanong, meron bang forever? Pero alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon ang walang forever. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang forever. I mean, may forever. Mali. Ang pag-ibig ng Panginoon ay forever. 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Ang sabi ng salita ng Panginoon, matatapos ang kakaya magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Isipin nyo, lahat ng bagay titigil, matatapos, pero ang pag-ibig walang katapusan. At tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. The love of God never ends. The love of God never ends. Alam niyo mga kapatid, ito rin pinagawa sa atin ng Panginoon. Minahal tayo ng Panginoon ng isang pagmamahal na walang katapusan. At dapat din tayong magmahal ng walang katapusan. Kaya ba natin yun? Kaya natin yun? Sa ating sariling kakayanan, hindi mo natin kaya. Pero kung dahil sa Panginoon, kaya ko natin magmahal ng walang katapusan. Napaganda akong halimbawa, ito ginagamit sa mga kasalan, yung singsing. Ang singsing ay sinasabing pag-ibig na walang katapusan. Bakit? Ang singsing ay walang hangganan. Kung atin natitingnan, sabi nga ay walang simula at walang katapusan ang singsing. At ganoon din dapat ang pagmamahal ng mag-asawa. Unending. Kahit po nagbabago ang ugali ng ating mga mahal sa buhay, still, magandang kapakitaan natin ang unending love. Unending love. Love that ends not. Pangatlo, mapapansin natin na qualities. Isa sa qualities ng isang pag-ibig na hindi natin kayang malimutan ay yung pag-ibig na may sakripisyo. Pag-ibig na nagsasakripisyo. Verses 2 and 3, sabi dito, kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. Papansin natin dito na ito lamang kayang,
Walang pera si ano. Walang pera si Hosea. Pero gumawa siya ng paraan. Kasi para sa kanya ay sakripisyo. Sabi dito, at sinabi ko sa kanya, makikisama ka sa akin ng mahabang panahon at huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki. Yun ang kanyang pakiusap naman. Bibiling kita, sana hindi makikisama ka sa iba. Kahit ako, hindi mo nasisiping sa iyo. At yan po mayroong dahilan. Mga kapatid, God has recorded the exact cost Hosea paid to buy back his own wife, 15 shekels of silver, and 1.5 homers of barley. At yan po ay mayroong dahilan. Bakit po yung sinabi? According to ancient custom, it was usual among the Hebrews for men to purchase or pay a consideration for their wives, either by money or labor. So, katulad nga po ni Jacob na nakipag-agree siya kay Laban na magtrabaho ng 7 taon. So, custom po nila na yung iyong asawa at saka po yung mga alipin ay bilhin. At magkano ho ang presyo? Ang presyo sa Exodus chapter 21 verse 32 ay 30 shekels of silver. 30 kumbaga ay pilak. Yun po ang halaga. At kung ano 15 lang yung siguro naipon ni Hosea, kaya naman dinagdagan niya ng 4 na sakong sibada. At kung siguro kukumputin, ay umabot din naman ng 30 halaga. So, mga kapatid, papansin natin na may sakripisyo. Ang pagmamalo ay mayroong sakripisyo. Hosea paid a total of 30 shekels in cash and barley. Since Hosea could not pay the total amount in cash, it indicates that paying Gomer's redemption price involved a great personal sacrifice. So dahil hindi nga kaya kang makapag-provide ng 30, yung 15 and yung mga harina o 4 na sakong sibada ay kumbaga ay sakripisyo para sa kanya. Mga kapatid, yung po salitang redemption ay napakaraming kahulugan at napakagandang tingnan in the New Testament. Meron po tinatawag na agorazo, means to buy in the market. Agorazo, other meaning of redemption. It means to buy and taking position. Ibig sabihin, pag binili mo na yung isang bagay, yun ay sa'yo na. Itinransfer na sa'yo. Kaya nga po yung 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sabi doon, for you were bought at a price. Pinili ka sa malaking halaga. Kaya naman, gamitin mo ang iyong katawan sa ikararangal ng Panginoon. Agorazo. Yung pangalawa naman, exagorazo. It means out of. To buy out of the market. So as not to be sold again. So nangangahulugan na kapag binili mo, hindi mo na uli siya ipagbibili sa iba. So that's the meaning of exagorazo. And sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Galatians 4 verse 5, to redeem those who were under the law, that we might receive adoption of us as sons. Mga kapatid, agorazo, exagorazo, at higit sa lahat yung lutruo. Lutruo means to set free. Ibig sabihin, to release on receipt of ransom. Pag binili mo na, meron na talagang kaukulang, kumbaga resibo. May receipt. To set free. Titus chapter 2 verse 14, who gave himself for us, which is Jesus Christ, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Mga kapatid, tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. He redeemed us as His children. At yun po ay sakripisyo ng Panginoon para sa atin. Kung titingnan natin ang aklat ng Hebreyo, mapapansin natin dito, yung sakripisyo ng mga, o kahit sa aklat ng Leviticus, ipinakita ko doon yung sakripisyo ng mga priest. Na everyday they have to
offer sacrifices for the sin of the people. Pero lahat po ng iyon, alam nyo, lahat ng iyon naging sapat nung si Lord ang inihandog doon sa krus ng Kalbaryo. At yun po ay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Mga kapatid, love that sacrifices. At yung panguli, love that secures. Love that secures. Verses 4 and 5. Sabi dito, ito na lang ang hulugan na sa mahabang panahon, ang mga Israelita ay mawawala ng hari, pinuno, mga handog. Alang-alang ba ito? Special na damit sa panguhula, mga Diyos-Diyosan. Pero sa bandang muli, manunubalik silang muli sa panahon, sa Panginoon nilang Diyos at sa angkan ni David na kanilang hari. Mga kapatid, yung sinabi ni Hosea kay Gomer, hindi mo na nasisipingan. Ang sabi dito, ito ang kahulugan. Ito ang kahulugan na sa mahabang panahon ng mga Israelita ay mawawala ng hari. Alam natin, noong 400 years, nagkaroon ng silence. From the Old Testament to the New Testament, 350 to 400 years na tahimik. Hindi nang usap ang Panginoon, hindi siya nagpakita sa visions and dreams. Hindi nagsalita ang Panginoon. At ito po ang naranasan ng mga Israelita. Pero alam nyo, in the book of Matthew, muling nangusap ang Panginoon sa pamagitan nino ng Panginoong Jesucristo. May katiyakan, mga kapatid, may katiyakan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. A love that secures. Securing love. Nasabi dito, verse 5, ng ating binasa, afterward, o sabi dito, verse 5, pero sa bandang uli, manunumbalik silang muli sa Panginoon, o Panginoon nilang Diyos, at sa angkan ni David. Referring sa line ni Jesus Christ, na kanilang hari. Buong galang o buong paggalang silang lalapit sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. So kapatid, tatlo po makikita natin dito. Una, return. Manunumbalik silang muli. Return. And this is the key word in the book of Hosea. Makikita po natin ito ng 22 times sa book ng Hosea. God's love and promises to forgive and restore all who repent and return to Him. He promises to bless all who trust in Him. Mga kapatid, return means repentance. Kailangan ng pagpapanumbalik sa Kanya, kailangan ng pagsisisi sa ating pagbabalik sa Panginoon. Manumbalik sa Kanya. Pangalawa, mapapasin natin dito, sabi dito, yung buong paggalang. Seek, respect. Mga kapatid, ito po yung hinihingi sa atin ng Panginoon. To honor our God. Buong paggalang silang lalapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, nais ng Panginoon sa atin upang maranasan natin ang pagpapala ng Panginoon, manumbalik sa Kanya, to seek, to worship, or to have fear in God. At sa atin nung binasa, ang pag-ibig ng Panginoon ay makikita natin na hindi siya yung Diyos na nagtataboy kapag ang tao ay nagkakasala. Kundi may assurance tayo na kapag tayo lumapit sa Panginoon, tayo muli niyang tatanggapin. Maaaring sa ating pagkakataon bilang mga manampalataya, naramdaman natin na parang ang layo na natin sa Panginoon. At unti-unti tayo lumalayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkukulang natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin napapansin yun. Sa pagkukulang natin sa pananalangin. Sa pagkukulang natin sa pagdalo sa mga gawain. Sa pagkukulang natin sa pag-share na patungkol kay Jesus Christ. At dahil po doon nakakaramdam tayo paminsan-minsan, parang tayo lumalayo sa Panginoon. Pero nasa ng Panginoon sa atin, tayo muling bumalik sa Kanya. At tayo Kanyang muling tatanggapin. Bakit? Dahil meron tayong assurance at tayo muling tatanggapin ng Panginoon. Love that secures. These are the qualities of unforgettable love story. 4 qualities. Ano yung una? A love that endures. Ang pag-ibig na nagtsatsaga, nagtitiis. Ang pag-ibig na, pangalawa, walang hanggan. Ang pag-ibig na walang hanggan, walang katapusan.
Pangatlo, a love that sacrifices. Pag-ibig na may sakripisyo. Marami na sa ganito tayo sitwasyon. Kailangan nating magsakripisyo sa larangan ng pagmamahal. Ang sinasabi ko po, tamang pagmamahal. Yung iba nagsasakripisyo sa maling pagmamahal. Mas pinipili yung kabit isa sa tunay na asawa. At sasabihin sila yung nagsasakripisyo. Malihong pagsasakripisyo yun. Ang sinasabi ko itong pagsasakripisyo ay bawat pagmamahal na tamang pagmamahal ay talaga nangangailangan ng marugdog sa pagmamahal. At panghuli, love that secures. May assurance po tayo sa Panginoon. May assurance din po ba ang ating pagmamahal? Actually, ang ating pagmamahal ay pabago-bago. At to be honest, ito po yung nakabase sa nangyayari. Alam nyo, in conclusion, kung ating titingnan, verse 1, ano sabi ng salita ng Panginoon? Sinabi ng Panginoon kanino? Si Isaiah. Hindi mo kaya magmahal ng totoo kung hindi mo alam na yun ay hindi galing, kung hindi mo alam na yun ay galing sa Panginoon. Madaling magmahal kung alam mo na ang iniuutos na ito ay mula sa Panginoon. Para kay Hosea, mahirap gawin yon. Naging madali. Bakit? Kasi alam niya, yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya. So, nagiging madali rin sa ating magmahal dahil alam mo, ng pagmamahal ay pinagagawa sa atin ng Panginoon. I hope na ang atin ng pagmamahal, kamat minsan ay nanghihina. Palakasin mo natin itong pare-pareho sa Panginoon. Mga kapatid, tapos na po akong magsalita at ang dalangin ko po ngayong umaga na ang ating pagmamahal naway pagtiyaga, ang ating pagmamahal naway walang katapusan, ang ating pagmamahal nawa ay patuloy na magsakripisyo. Ano man ang itsura o pangit ng ugali ng ating nakakasama, sa lahat ng pagkakataon. At nawa ang ating mga pagmamahal ay makakasumpong ng assurance. Pagpalaan po tayo ng Panginoon.